Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 28, Tuesday. Patuloy na tumataas ang chance ng development ng minomonitor nating posibleng bagyo at ito ay nagbabantang maglandfall sa bansa kung magiging favorable ang environment. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, easterlies pa din ang umiiral at nakakaapekto sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag easterlies ang dominant, ang hangin ay galing sa silangan at may dalang halumigmig mula sa karagatan. Kaya ang pattern na pwede nating maranasan ay ganito. May mga oras na medyo maaliwalas tapos habang umiinit ang araw at kumakapal ang ulap, biglang susunod ang mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Unahin natin ang mga lugar na mas aktibo ang pag-ulan ngayong araw para sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm dulot ng easterlies. Ibig sabihin pabalik-balik ang ulan at may mga pagkakataon na may kulog at kidlat. Dahil ang pag-ulan ay posibleng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, may banta ng flash floods at landslides. Kung kayo ay nasa mababang lugar, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog, lalo na kapag sunod-sunod ang buhos sa iisang oras. Kung nasa mga lugar naman na may slope o tabing bundok, mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa lalo na kung matagal nang nababasa ang lupa. At dahil ang pag-ulan ay posibleng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, may bantay ron ang flash floods at landslide. Sa Lanao del Norte at Lanao del Sur dahil may mga ruta na prone sa pagbaha, mag-ingat lalo na kapag sunod-sunod ang buhos. Sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, seryosohin ang thunderstorm dahil madalas mabilis ang pagbaha kapag malakas ang ulan sa maikling oras, lalo na sa mga komunidad na malapit sa baybayin at sa mga mabababang lugar. Sa Zamboanga del Sur, maging alerto rin sa landslide risk, lalo na sa mga kalsadang tabing bundok. Sa Misamis Occidental, bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog at mga kalsadang maaaring maapektuhan ng pagbaha o pagguho kapag tumagal ang ulan. Kung may biyahe, maglaan ng extra time at iwasan ang mga rutang kilalang bahain o landslide prone kapag malakas ang ulan. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhi pa rin ang easterlies. Hindi ibig sabihin ito na mahina ang ulan, kundi hindi ito sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng maaraw sa isang area, pero sa katabing area ay may bigla ang buhos. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslide. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang malakas na ulan, mabilis makaipon ng tubig sa ilang kalsada, lalo na kung barado ang drainage. Kaya kung lalabas, magdala ng payong o kapote, maglaan ng allowance sa oras ng biyahe at iwasan ang flood-prone areas. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan para sa buong bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng pagkakataon, manageable ito, pero paalala sa mga mangingisda at sa maliliit na bangka, kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon. Kaya kung dumidilim ang ulap sa may dagat at may senyales ng kulog at kidlat, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag. Kung may nakatakdang biyahe sa dagat, ugaliing i-check ang lagay ng panahon bago tumuloy, lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat. Ito naman ang extreme of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 25.2 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 35.8 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock p.m. Mainit ito at kapag umaabot sa ganitong init ang panahon, ang hapon, mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorm, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 41% na naitala bandang 4 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 80% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya sa madaling araw, mas mamasa-masa ang hangin, tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity, pero mas tumitindi ang init. Pagkatapos ng ulan, normal na mas nagiging maalinsangan ulit ang pakiramdam dahil tumataas ang moisture sa paligid. Kaya paalala rin, uminom ng tubig ng madalas, iwasan ng sobrang tagal na bilad sa araw, lalo na sa tanghali at maging handa sa biglaang buhos sa hapon.
Ngayon, update tayo sa latest tropical cyclone outlook na inilabas ng Pag-asa para sa week 1. Mula April 27 hanggang May 3, may TC-like vortex o TCLV na inaasahang lilitaw sa loob ng PMD. Base sa model forecast, ang TCLV-1 ay posible na mag-develop sa eastern boundary ng PMD pero low chance pa ang tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Meaning, may posibleng disturbance sa silangan pero sa ngayon, mababa pa ang tsansa na maging ganap itong bagyo sa window na ito. Para naman sa week 2, mula May 4 hanggang May 10, sinasabi ng forecast na ang TCLV-1 ay papasok sa northeastern portion ng PAR pero low chance pa rin ang tropical cyclone development. Bukod dito, meron pang TCLV-2 na posible din mabuo sa eastern boundary ng PMD at low likelihood din ang tropical cyclone development sa week 2. So mahigit sa isa ang sistemang posibleng lumitaw sa bandang silangan. Pero sa kasalukuyang outlook ng Pag-asa, mababa pa ang confidence na lalakas ang mga ito bilang ganap na bagyo sa loob ng mga petsang nabanggit. Gayunman, dahil long range pa ito, mahalaga ang araw-araw na monitoring dahil pwedeng magbago ang timing at pwedeng tumaas o bumaba ang chance habang papalapit ang dates. Pero kung sisilipin natin ang ibang mga weather model tulad ng Google DeepMind na mas accurate sa long range forecasting, ang ipinapakita ay maraming member model ang nagkakasundo na ang sistema sa silangan ay pwedeng mag-develop bilang isang bagyo at unti-unting kikilos pahilagang silangan. Pero dahil malayo pa nga ito, malaki pa ang area of uncertainty. May posibilidad na tumama ito sa kalupaan ng bansa, Southern Luzon o Visayas area at may posibilidad din na kumilos ito pahilaga. Depende sa magiging environment sa mga susunod na araw. Kaya sa ngayon, ang pinaka-importante ay hindi mag-assume ng iisang direksyon lang. Bantayan natin kung sa mga susunod na update ay dadami pa ang model agreement sa isang ruta o kung mananatiling hati ang guidance. Para mas madaling i-anticipate ang araw natin, isipin ito bilang init muna tapos posibleng bigla ang ulan. Dahil easterlies ang umiiral, pwedeng mas maliwanag sa umaga tapos habang papuntas ng tanghali at hapon, mas dumadami ang ulap at doon tumataas ang tsansa ng thunderstorm sa ilang lugar. Kapag mabilis kumapal ang ulap at may kulog, umiwas sa open area at huwag sumilong sa ilalim ng puno. Sa mga apektadong probinsya sa Mindanao, gaya ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Zamboanga del Sur at Misamis Occidental, bantayan ng biglaang pagtaas ng tubig sa mabababang lugar at mag-ingat sa mga rutang madaling bahain. Sa mga lugar na may slope o tabing bundok, maging alerto sa pagguho, lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos at napapansin nyong dumudulas ang lupa. Tungkol naman sa TCLV-1 at TCLV-2, low chance pang development sa week 1 at week 2 pero dahil inaasahang may mga sistemang lilitaw sa eastern boundary, posible nitong dagdagan ng moisture at magpataas ng pagkakataon ng mas aktibong pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya habang wala pang kumpirmadong bagyo, ang pinaka-practical ay tuloy-tuloy na pagmomonitor lalo na kung kayo ay nasa lugar na madalas bahain o landslide prone. Manatiling alerto, manatiling handa at manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.